So guys, tingnan nyo, mag-update tayo sa ating mga breeder catfish. So simula nung una nating attempt ng mag-breed na hindi na hatch. So sobrang malalaki na sila guys, kasi hindi ko sila ginugutom para hindi nila ma-practice yung cannibalism. So tingnan nyo guys kung gaano na sila kalalaki. Halos mahigit tag-1 kilo na guys. Meron na nga dito halos 2 kilo na yung isang piraso. Sila guys. Siya nga pala guys, yung mga yung mga fast grower nga pala dun sa ating main tank is ilinagay ko na dito. Kasi malalaki na rin sila. So ayan guys. Hindi sila medyo aggressive ngayon kasi kagabi ang dami kong pinakain sa kanila. So yan guys, kung makikita nyo, sobrang lalaki na talaga nila. So dito naman tayo guys sa ating main tank. Tingnan nyo guys kung gaano nakalalaki yung ating mga grow out. Sa tingin ko talaga napakalaking factor talaga yung sa pag-aalaga ng hito, ng tilapia, ng kahit anong isda. Malaking factor talaga guys, dapat malinis talaga yung tubig nyo. Kasi once na yung tubig natin is medyo madumi, mataas yung ammonia, mataas yung kung ano dyan, hindi malinis, bagal talaga yung paglaki ng kahit anong isda. Di katulad dito guys, so tingnan nyo. Sobrang linaw ng tubig at maraming mga lumot na nabubuhay. So ibig sabihin, maraming nabubuhay dyan ng mga good bacteria. At nakakapag-penetrate pa yung araw dyan kasi ang daming lumot. So napakalinaw ng tubig guys. Yan. So yan yung mga indication ng malinis na tubig. Yan. Kasi yung mga lumot is malalago. Ayan guys, so yung lumot nasa gilid. So dito guys, malumot na rin yung ating fish pan. Ayan. Pero kailangan na rin tong i-water change kasi medyo madumi na. Tingnan nyo guys kung gaano sila ka-aggressive kumain. So saan ba yung mas malinaw? Hanap tayo ng mas malinaw. So dyan. Ayan. Wala namang problema to guys kasi pag nakikita ko naman is malakas silang kumain, agresibo sila. Okay pa yan. Pero mas maganda talaga kung weekly tayo nagpapalit ng tubig.
So, yan na muna guys yung update natin sa ating concrete pond. So, tagal-tagal din tayo hindi nakakapag-upload ng mga video. So, mga ilang weeks din bago tayo nakapag-upload. So, yan, malakas na kumain. Tapos guys, maya-maya naman ito, pagkatapos mo pakainin sila ng mga pellet, papakainin ko naman sila ng bituka ng isda. Ayan. Tapos iikot ko muna kayo guys sa ating mga lagang isda dito. So dito tayo mag-umpisa. So nandito yung mga ano natin, yung mga breeder natin ng blue collar parrot. At dito naman yung mga pang-out nating molly. Mix na sila diyan, may mga swordtail. Halo-halo na sila diyan. Napagpilian ko na kasi yan guys. Tapos kagahapon may pumunta dito si isa sa may-ari ng pet shop dito, si Juris Kindika. Kumuha sa atin ng mga fry ng balon molly at saka yung mga mix na rin na mollies. Kinuha niya lahat. So dito naman guys yung natin, breeder natin ng balon mollies. Ayan. Nasa 30 pieces yata yung mga breeder natin ditong balon mollies. So ayan. Dito ganun din, mga pang out na rin natin yan. Dito naman yung ating mga fry ng ating mga convict at mga blue collar parrot. Dito naman yung ating mga breeder ng ating swordtail. So mga sangki, may mga kwako dyan, swordtail. Halo na sila dyan, basta swordtail nandyan yan. Tapos dito naman yung mga natin, yung mga long body natin na mga breeder na molly. So nandiyan dyan lahat. Ayan o. Nakikita nyo guys, medyo marami na rin sila dyan. Pero dadagdagan natin yan. Tapos dito naman yung mga bagong harvest natin ng mga fry. So mas marami-rami ito ngayon guys. Nasa mga 1,000 pieces yata to, kaya 500 pieces. So tansyahan na lang. Tapos dito naman yung pinagkunan kagahapon ng mga fry. Dito ko linagay yun. So kung napapansin nyo, wala na naman. Kagahapon ang dami niyan, pero wala na, ubos na. So yan. Tapos dito sa likod, ganun pa rin yung mga convict natin dito ng mga pang out. Tapos dito naman, marami tayong mga fry dyan ng beta. So mga next month, siguro pag lumaki-laki na yung mga beta dyan is ma-out na natin yan. So hindi ko naman talaga totally inaalagaan yung mga beta dyan. Pinapabayaan ko lang yan. Kumain sila ng mga kung ano-ano dyan. Ang sekreto lang dyan guys, lagyan nyo ng baho ng buko. Ayan o, yung buko. Pag naging ganyan na yung tubig guys, pwede nyo nang lagyan ng pares ng beta. Kusa na lang yan silang magbibreed dyan at makikita nyo na lang dami ng fry. So balik tayo dito guys sa ating main tank. Ikot muna tayo. Yan. So ikot muna tayo. May mga beta pa mga pala tayo dito guys. So yan. Balik tayo dito. Tingnan natin kung kakain pa ba sila. Hagisan natin. Yan, gusto pa nila. So medyo may na guys, may mga malalaki na rin at yung iba medyo maliliit pa din. So hinahayaan ko na lang din to kasi kukunti lang naman to sila. So bali palipas oras ko na lang to. Pag na-harvest na natin to, kukuha ulit tayo ng panibagong fry ng catfish siguro. Pero dadamihan na natin guys para hindi masayang yung oras natin. So ayan. So bigyan pa natin ng konti para mabusog sila. Ayan. So tama na tayo dyan guys, okay na. So dito naman tayo, balik tayo dito ulit. Ayan.
So, yan. Bigyan na lang natin ng konti to guys. Hindi naman importante, busog lang silang konti. Importante hindi lang sila malipasan ng gutom. Yan. So, tapusin na muna natin yung video natin guys. Salamat sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pindot na lang yung subscribe button at saka yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga panibagong videos. So,